Hi, Sir Jupiter. Ako nga pala si Marisa, 40 taong gulang. Panyo pala ang nag-iisa kong anak na si Efren, kaya naman siya ang humikayat sa akin na ibahagi sa mga tagapakinig ng Sitio Bangungot ang kwento naming mag-ina. 10 taon na ang nakalipas nang ilipat kami ng asawa kong si Nestor sa Laguna. Kailangan na kasi namin umalis sa tirahan namin sa Tondo, Manila dahil nasakop ito ng road widening project ng bagong gobernador. Kaya naman kasama rin kami sa mga gigibain ang bahay. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Naaalala ko pa noong 1 linggo bago ang nakatakdang pagpapalayas sa amin. Iniwan kami ni Nestor para lang pumunta sa probinsya nila. Dahil hindi naman kami magkasundo, inakala ko na tuluyan na niya kaming iniwan para kami na lang mag-ina ang mamroblema sa lilipatan namin. Pero laking gulat ko nang bumalik siya sa bahay at pinaghahanda kami ni Efren na mag-impake. Bakit hindi pa kayo nag-iimpake? Mag-impake na kayo ng bata. Amoy na amoy ko ang alak kay Nestor. Napakatapang ng amoy nito at halata sa pasuray-suray niyang pagpasok ng pinto na lango na naman siya. Hindi ko maiwasang magtaka sa ikinikilos niya. Oo, madalas siyang magsigaw sa akin lalo na kapag lasing siya at hindi kami magkasundo. Pero ngayon para siyang baliw na nakangisi pa matapos sumigaw ng napakalakas. Agad kong tinanong kung bakit niya kami pinaghahanda ng anak ko, gayong wala naman kaming mapupuntahan. Isa pa, wala nang pumapasok na proyekto para sa kanya bilang foreman sa construction company na pinapasukan niya. Imposibleng makahanap siya ng bagong bahay na malilipatan o mauupahan. Saan pa? Di sa Laguna. Halos matumba siya sa paglapit sa akin upang akbayan ako. Mula sa pwesto niya nalanghap ko ang nakakasuya at matapang na amoy ng alak. Siguro ay maghapong nag-inom na naman ito. Nang lumutang sa isip ko ang lugar na sinasabi niyang lilipatan namin, otomatikong napaangal ako. Hindi biro ang sinabi niyang lilipat kami sa probinsya ng biglaan, lalo na para kay Efren. Paano ang pag-aaral niya? Malapit nang matapos ang taon pero bago pa man ako makapagsalita ng paliwanag, isang malakas na sampal sa mukha ang dumapo sa akin. At sino ang nagsabi may karapatan kang sumagot sa akin? Pag sinabi kong lilipat tayo sa Laguna, lilipat tayo sa Laguna! Napakalakas ng pagkakasampal ni Nestor sa akin, halos mabingi ako sa tunog ng lagutok at nawalan ng balanse, kaya't napakapit ako sa isang upuan. Opo, Sir Jupiter. Madalas akong pagbuhatan ng kamay ng asawa ko tuwing uuwi siyang lasing. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, dapat na akong magpasalamat kapag may isang araw na hindi niya ako sinaktan. Madalas, hindi ko na magawang lumabas ng bahay dahil sa mga pasa at sugat na natatamo ko mula sa kanya. Pero wala akong magawa. Ayokong maging isang broken family ng nag-iisa kong anak na si Efren. Mahal na mahal ko ang anak ko kaya handa akong lunukin at tiisin ang lahat ng sakit. Huwag lang siyang maapektuhan at masaktan. Sa totoo lang, 10 taon na kaming kasal ni Nestor. Sa mga unang taon namin, napakabait niya at napakaalaga. Lalo na nang dumating sa buhay namin ang anak naming si Efren. Sa totoo lang, napaka-perpekto noon ng buhay mag-asawa namin. Walang problema si Nestor sa pamilya ko at ganoon din ako sa pamilya niya sa Laguna. Napakabait nila sa akin, lalo na ang kanyang ate, si Ate Mirna. Spoiled na spoiled kami ni Efren tuwing dadalaw kami doon, lalo na noong buntis pa ako sa anak namin. Akala ko nga gusto niya lang talaga akong patabain, pero siguro dahil wala siyang sariling asawa at anak, sa amin na lang niya ibinubuhos ang pagmamahal at atensyon niya. Naisip ko noon, wala na akong mahihiling pa. May mabait akong asawa, mabubuting biyenan at hipag, at masaganang pamumuhay.
Pero nagbago ang lahat ng malugi ang maliit na kumpanyang itinayo ni Nestor dahil sa isang pagkakamali. Isa kasi siya sa mga pinagkakatiwalaang subcontractor ng mga kilalang general contractor sa mga construction sites sa Manila. Subalit nang pumalpak siya sa isa sa mga proyekto niya, kumalat ito sa ibang mga general contractor at nawalan siya ng mga bagong offer. Bumagsak kasi ang isang poste sa proyektong ipinagawa sa kanya noon sa isang gusali. Walang nasaktan sa aksidente pero nagdulot ito ng masamang reputasyon sa kumpanya niya. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili na hindi niya kasalanan ang nangyari dahil tinitipid daw ang budget ng mga general contractor. Gayunpaman, wala na siyang nagawa sa kasiraang yun. Doon na rin natapos ang masagana naming buhay pamilya. Simula noon, nagkandaletse-letse na ang lahat, pati na ang masamang pagbabago sa asawa ko. Hindi ko alam, Sir Jupiter, kung dapat ko na lang ba siyang intindihin dahil mabigat naman talaga ang pinagdadaanan niya. Mula kasi sa pagiging may-ari ng sarili niyang kumpanya, napilitan magtrabaho bilang foreman sa isang construction site. Siguro sa akin na lang niya ibinubunton lahat ng galit niya sa mundo. Wala rin akong magawa dahil pinanghahawakan ko pa rin hanggang ngayon na balang araw magbabago siya. Nababalik siya sa dati niyang pagkatao bilang mabait at malagaing asawa at tatay sa amin ni Efren. Nang hapon ding yun, naluluhan lang akong nag-impake ng mga gamit namin bilang mag-anak. Pero natigilan ako sa ginagawa ng bigla kong yakapin ni Efren mula sa likuran. Ma, nakauwi na po ako. Pasimple kong pinunasan ng luha ko upang maitago ito kay Efren. Bukod kasi sa ayaw kong ipakita sa kanya na madalas akong sinasaktan ng ama niya, hindi rin talaga niya alam ang tunay na ginagawa sa akin ni Nestor. Sinagot ko ang anak ko at ipinaliwanag sa kanya ang biglaan naming paglipat sa Laguna. Ikinalugod ko ang kanyang tugon. Ngumiti siya at nagsimula ng tumulong sa pag-impake. Sa mga oras na yun, napatulala ako sa kanya. Noong una, natakot ako baka umangal siya at mag-alala na iiwanan niya ang kanyang mga kaibigan at eskwela. Pero iba ang ipinakita niyang tugon. Kahit na 9 na taong gulang pa lang siya, naintindihan na niya ang sitwasyon. Wala akong nagawa kundi ang maluha sa kanya. Wala akong nagawa kundi ang maluha sa saya. Mabait pa rin talaga ang Diyos sa akin dahil binigyan niya ako ng anak na katulad ni Efren. Kinabukasan, bumiyahe na kami patungong Laguna. Nag-commute lang kami at kahit magkatabi kami ni Nestor, wala siyang kibot. Tulala siya sa kawalan sa buong biyahe at nakakalungkot siyang tingnan. Ganito si Nestor kapag walang espiritu ng alak sa katawan. Tahimik lang siya, para bang nabagsakan ng langit at lupa. Bilang asawa, ilang taon ko lang pinipilit na maging maayos si Nestor na ibalik siya sa dati niyang pagkatao. Pero hindi na siya nakikinig sa akin at palaging naiinis o naiinip sa bawat kilos ko. Muli kong sinubukan na hawakan ang kanyang kamay, pero tila pinunit ang puso ko nang pasimple niyang inalis ang kamay niya sa pamamagitan ng pagkamot kunwari sa ulo. Kaya naman tumigil na ako at ipinikit na lang ang mga mata upang makatulog sa biyahe. Nang makarating kami sa Laguna, kitang-kita ko ang tuwa ni Efren sa luntiang kapaligiran. Tila mas nag-enjoy siya sa tanawin, lalo na't sa di kalayuan ay tanaw na rin namin ang Laguna de Bay. Nakita kong masaya si Efren na nagpakalma sa puso ko kahit kaunti. Pero nang papunta na kami sa kinaroroonan ng bahay, bigla akong kinabahan dahil tila pamilyar ang lugar. Papunta kami kina Ate Mirna. Agad akong nagtanong kay Nestor pero nanatili siyang tahimik. Hanggang sa huli ay binasag niya ang katahimikan at sinabi ang hindi ko inaasahang balita. Wala na si Ate Mirna at sa akin niya pinamana ang bahay. Simula ngayon, dito na tayo titira. Napatigil ako sa sinabi niya at para akong nanlamig.
Wala na si tita pa? Nakita ko ang pangingilid ng luha ni Efren kaya niyakap ko siya gamit ang isang kamay habang hawak ko ang maleta sa kabila. Pero parang walang epekto kay Nestor ang kanyang sinabi. Mula sa pagkakatingin sa kawalan, bigla siyang naging aligaga sa kanyang paglalakad na tila wala sa sarili. Ni hindi niya inalala na narinig ng anak namin ang maselang balitang ibinahagi niya basta-basta lang. Dahil sa inis ko, tumaas ang boses ko at pinaulit ko sa kanya ang sinabi niya. Pero imbis na sagutin ako, dumiretso sa papasok sa bahay at malakas na isinara ang pinto. Paanong hindi niya nasabi sa amin na wala na pala si Ate Mirna? Anong nangyayari? Tanghali na kami nakarating at lumipas ang buong maghapon, ni isang salita ay walang nasabi sa akin si Nestor. Ni hindi niya ako matingnan sa mata at nang pumatak na ang 5:00 ng hapon, iniwan na naman niya kaming mag-ina sa bahay. Lalong tumahimik ang kabuuan ng bahay. Sa totoo lang, Sir Jupiter, napakalaki ng bahay ng hipag ko. 2 palapag ito na may kalumaan na sa disenyo pero napakalinis at maaliwalas dahil sa kaunti pero bagay na mga kasangkapan na nakadisplay sa bawat sulok. Bukod pa rito, may malawak na bakuran si Ate Mirna sa labas kung saan nakatanim ang iba't ibang uri ng bulaklak at halaman na nagbibigay buhay sa paligid ng bahay. Nakakalungkot nga lang at wala na si Ate Mirna. Naputol ang pagninilay ko nang makarinig ako ng mga boses na nag-uusap sa labas ng bahay. Inasahan kong baka mga kamag-anak ni Nestor ang dumalaw kaya't dali-dali akong lumapit sa pinto at binuksan ito. Pero iginagulat ko nang wala akong nakita ni isang tao doon. Ikinakunot ko iyon ng noo at lumabas pa ng bahay upang tanawin kung nasa malapit lang sila. Pero nang masiguro kong wala talaga ay napabuntong hininga na lang ako at bumalik sa loob. Agad kong tinawag ang pangalan ng anak ko lalo na't sumambulat sa akin ang gulo sa sala. Lahat ng damit na inaalis ko palang sana mula sa maleta ay nagkalat na sa buong bahay. Sabog-sabog ang laman ng 3 maleta sa sahig, sa mga aparador at maging sa TV ay may nakasabit pa. Kaya naman ang unang pumasok sa isip ko ay si Efren. Bakit po, Ma? Pupungas-pungas na bumaba ng hagdan si Efren na para bang kagigising lang niya. Nagtaka ako pero nagawa ko pa rin siyang tanungin kung siya ba ang nagkalat ng mga damit. Agad ding nanlaki ang mga mata niya at sumimangot. Takang-taka sa tanong ko. Maging ako rin ay naguluhan. Hindi po ako, Ma. Nakatulog po ako sa kwarto ni tita. Hindi ko na siya sinagot at isa-isa ko na lang pinulot ang mga damit. Pero hindi ko maiwasang magtaka sa aking nakita. Siguradong-sigurado akong maayos kong isinilid ang mga damit sa loob ng maleta. Paano sila nagkalat ng ganito? Diyos ko po, sana'y mali ang iniisip ko. Habang abala kaming mag-ina sa pagliligpit, biglang may kumatok sa pintuan. Napahinto ako at napalakas ang kabog ng dibdib ko, lalo na dahil sa bigat ng katok. May kung anong kaba ang bumalot sa akin. Takot man, buong tapang kong binuksan ang pinto at naramdaman kong parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib ng isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin. Tabi-tabi po. Hindi agad nagtama ang aming mga mata dahil may kung ano siyang binubulong habang tila may sinisipat sa sahig. Nang marinig niyang boses ko at tinawag ko siya, bigla siyang bumitaw ng matinis na boses at mahigpit akong niyakap. Sisi! Halos hindi ako makahinga sa higpit ng yakap sa akin ni Pablo. Malaki rin kasi ang katawan niya kaya't parang natabunan ako ng kanyang bisig. Siya ang bunsong kapatid ni Nestor at Ate Mirna. Likas na malambing at masiyahin si Pablo, kaya naman parang bumalik ang sigla sa bahay sa kanyang presensya. Naku sis, mabuti't pinagbuksan mo ko agad. Nasabihan ako ng mga kamag-anak natin na nandito na raw kayo ng mahal kong pamangkin na si Efren. Kamusta na kayo? Tara't maghapunan na tayo. May dala akong ulam galing sa karinderya ko.
Mabilis ang mga pangyayari matapos niyang bumeso sa akin. Para bang nagmamadali siyang pumasok sa bahay nang hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko na rin pinansin. Ni hindi na nga ako nakasagot sa kanya. Dumiretso na siya at kinuha ang mga kasangkapan upang mailipat sa lalagyan ang 3 putahing dala niya. Sakto ang pagdating niya dahil nag-iisip na nga na lang sana akong bumili ng delata sa pinakamalapit na tindahan para maitawid ang hapunan. Bilang paggalang, sumalubong din ng halik si Efren sa Tito Pablo niya matapos niyang magmano. Sinabi ko kay Pablo na mabutit na padalaw siya dahil nakakabaliw ang katahimikan ng bahay. Naku sis, kung kailangan samahan ko kayo ngayong gabi, gagawin ko talaga. Para naman umingay-ingay itong bahay ni Madam Mirna. Masyadong mabilis ang galaw ni Pablo, parang hindi mapakali na parang may tinatakasan. Napansin kong parang mas masigla siya kaysa sa normal. Pero dahil sanay naman ako sa pagiging malambing niya, hindi ko na ito binigyan na mali siya. Pero sa likod ng aking isip, may bahid ng pangamba ang hindi ko may paliwanag. Parang may hindi tamang pakiramdam sa kanyang pagdating, pero masyadong mahina upang mapansin ng aking isip na abala sa ibang bagay. Matapos maglagay ng pagkain sa mesa, inaliw ni Pablo si Efren na masiglang nakikipag-usap sa kanya. Hindi maipinta ang tuwa sa mukha ng anak ko marahil dahil minsan lang namin makasama si Pablo. Sinamantala ko naman ang pagkakataon upang magpahinga ng kaunti mula sa pag-aayos ng bahay. Nakaupo ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa dahil hindi ko akalaing magiging ganito kasaya si Efren sa bagong tirahan kahit wala si Ate Mirna. Habang nagkikwento si Pablo tungkol sa mga nakakatawang pangyayari sa karinderya, napansin kong minsan ay tumitigil siya at tumitingin sa paligid ng bahay na para bang may hinahanap. Tahimik kong pinagmasdan ng kanyang kakaibang kilos. Minsan nahuhuli ko siyang lumilinga-linga sa paligid at halos bumubulong sa sarili. Gusto ko siyang tanungin pero natatakot akong baka magmukha akong mabigat na kasama. Gayunpaman, kinumbinsi ko ang sarili kong marahil ay iniisip lamang niya si Ate Mirna o nag-aalala sa mga nangyari. Siguro'y natural lang din sa kanya na nagdudulot ng saya kahit sa panahon ng pagdadalamhati. Pero hindi ko maalis sa isipan ko ang pag-aalala sa mga narinig kong boses kanina sa labas ng bahay. Ano ba ang nangyari? Sana'y kaya kong takasan ang takot at pangambang bumabalot sa isip ko, lalo na sa gabing ito na napapalibutan kami ng katahimikan at misteryo sa loob ng bahay. Agad akong natahimik nang mabanggit niya ang pangalan ng ate niya. Napansin ko rin ang biglaan niyang pagtamlay, kaya't mabilis akong umupo sa tabi niya at hinawakan siya sa kamay. Malaki ang mga palad ni Pablo at kahit malambot-lambot ito, may mga kalyo pa rin dahil sa narinig kong nahihiling siyang mag-gym. Buong puso akong nagbigay ng pakikiramay sa kanya. Humingi rin ako ng paumanhin dahil hindi man lang kami nakadalaw sa lamay. Pero laking gulat ko nang bigla niyang hilahin ang kamay niya palayo at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa akin na parabang nakagawa ako ng malaking kasalanan. Condolence? Bakit? Sinong namatay? Parang may batong humampas sa ulo ko sa sinabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa reaksyon niya. Agad kong ipinaliwanag sa kanya ang sinabi ni Nestor tungkol sa pagkamatay ng Ate Mirna nila. Pero sa halip na lungkot, galit ang lumabas sa kanyang mukha. Naningkit ang kanyang mga mata, nang galaiti ang panga at namula ng husto ang kanyang mukha. Nasaan ang kuya? Hindi ako agad nakasagot dahil sa talas ng tingin ni Pablo, parang kaya niyang pumatay. Pero lalo akong nagulat nang biglang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Nestor, susuray-suray at lasing. Parang walang anumang nangyari na basta na lang siyang sumulpot sa likod ni Pablo, pero matatalas din ang kanyang tingin. Wala na akong nagawa ng mabilis na sinug ni Pablo si Nestor at malakas na sinampal sa pisngi. Nawawala ka na ba sa isip mo, kuya? Anong karapatan mong sabihin patay na si Ate Mirna? Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Napayakap na lang ako kay Efren na nagulat din sa pangyayari. Hindi pa patay si ate, kuya. Nawawala lang siya. Hindi pa siya patay.
Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Pablo si Nestor sa kwelyo. Kahit mas malaki si Nestor, nagawa pa rin siyang isandal ni Pablo sa pader dahil sa kalasingan ng asawa ko. Buong lakas akong sumigaw para sana awatin sila pero walang nakaririnig sa akin. Hanggang sa naramdaman kong nanuyo ang aking lalamunan at napatigil ako ng mapatingin sa nakabukas na pintuan. Sa sulok ng pintuan may nakatayo. Isang nilalang na halos isang dangkal lang ang laki. Napakaliit nito pero matingkad ang kulay ng suot nitong kulay pula. Madungis ito, may mahahabang tenga, bukol-bukol ang mukha at ang puting balbas ay sumasayad na halos sa sahig. Kitang-kita ko ang matatalas nitong ngipin sa nakakatakot na ngiti habang pinapanood ang asawa ko. Bagay na ikinasigaw ko agad na siyang nakapagpatigil kay Pablo. Anong nangyari sa'yo? Agad akong nilapitan ni Pablo pero huli na ang lahat. Para akong tinamaan ng matinding antok at wala na akong maalala kundi ang masakit na pagbagsak ko sa sahig. Nagising ako na para bang galing sa bangungot. Sa harapan ko nakita ko ang nakakatakot at maliit na nilalang na nasilayan ko kanina. Pilit akong sumusubok na sumigaw pero kahit isang tunog ay walang lumalabas sa bibig ko. Nangilabot ako nang marinig ko ang malakas na tawa ng nilalang gamit ang manipis nitong boses. Bigla itong tumigil sa pagtawa at ngumiti ng malademonyo pagkatapos ay itinuro nito ang labas ng pintuan. Sinubukan kong tingnan kung ano ang tinuturo nito pero madilim ang paligid sa labas ng pintuan at wala akong makita. Ma! Biglang nawala ang nakakatakot na nilalang nang marinig ko ang sigaw ng anak ko. Nagising akong tuluyan sa tinig ni Efren. Sinubukan kong tumayo mula sa malambot na kama pero bago pa ako makatayo ng tuluyan, nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Ibinaba ko ang mga paa ko sa sahig habang iniikot ang aking mga mata sa paligid upang masanay sa liwanag at upang matukoy kung nasaan ako. Naroon sa tabi ng kama si Efren, nakaluhod at tumutulo ang mga luha. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya upang ipadama sa kanya na ligtas siya sa piling ko. Lumingon ako at nakita ko si Nestor na nakasandal sa isang aparador na parabang may hinihintay. Nang magtama ang mga mata namin at makita niyang nagkamalay na ako, umalis siya ng silid ng padabog. Hindi man lang nagsabi ng kahit ano. Nanghihina kong tinanong si Efren kung anong nangyari. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko na parang nauubos lahat ng enerhiya ko. Sinabi ni Efren na bigla daw akong hinimatay nang magsuntukan ng papa niya at si Tito Pablo. Napayakap ako sa anak ko at nagsorry sa kanya sa mga nakita niya kanina at ipinilit kong ipaliwanag na may hindi ng pagkakaunawaan sa pagitan ng papa niya at ng Tito Pablo niya. Madiin kong ipinaliwanag sa kanya na hindi ang pagsusuntukan ang solusyon sa mga problema. Dapat ito'y pinag-uusapan ng maayos. Tila nauunawaan naman ni Efren ang sinabi ko dahil tahimik siyang tumango. Kaya wala na akong nagawa kundi halikan siya sa noo upang ipakita ang pagmamahal at pag-aalala ko sa kanya. Matapos niyon, sinabi niya na hindi na ako hinintay ng Tito Pablo niya na magising. 9:00 na rin pala ng gabi at kanina pa dapat umuwi si Pablo. Dahil sa nakita kong kalungkutan sa mata ni Efren, sinikap kong ipaliwanag na ang nangyari sa akin ay dala lamang ng pagod sa biyahe at hindi dapat niyang alalahanin. Nakangiti akong nagkwento sa kanya na okay na ako at wala siyang dapat ipag-alala. Nakita kong unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi kaya't napanatag ang loob ko. Pagkatapos nito, pinatulog ko na si Efren sa tabi ko at habang nakayakap siya sa akin, hindi ko maiwasang mapaluha, Sir Jupiter. Awang-awa ako sa anak ko. Ngayon lamang siya namulat sa tunay na kalagayan ng kanyang papa at hindi ko matansya kung gaano kasakit para sa kanya ang mga nasaksihan niya kanina. Habang nakayakap kay Efren, bumabalik sa isip ko ang bawat masakit na eksenang nakita ng anak ko. Ngayon parang hindi na sapat ang mga palusot at mga kasinungalingan para takpan ang masaklap na katotohanan tungkol kay Nestor. Naisip kong
Ito ang unang beses na nakita ni Efren ng isang mapanganib at marahas na bahagi ng ama niya. Isang bahagi na buong buo kong itinago sa kanya ng maraming taon. Gusto kong ipaglaban ang pamilya namin. Gusto kong maniwala na babalik pa rin ang dating Nestor. Pero tuwing naaalala ko ang puot sa mga mata niya, at tuwing naaalala ko ang nakakatakot na nilalang na nakatambay sa gilid ng pintuan, parang natutokso akong sumuko. Sir Jupiter, ito ang mga sandaling natutokso akong magtanong kung kaya ko pa bang ipaglaban ang pagsasamang ito o kung tama bang ipaglaban ito, lalo na't si Efren ang kawawa sa lahat ng ito. Mabigat ang damdamin ko habang pinagmamasdan ko ang anak kong natutulog. Pinagdarasal ko na sana'y makalimutan na lamang niya ang mga masasamang alaala ng araw na ito at sana'y mapawi ang takot sa puso niya. Pero alam kong mahirap yun at mas lalong mahirap sa akin ang magpanggap na normal ang lahat. Lalo na't unti-unti nang namumulat si Efren sa katotohanang matagal ko nang sinikap na itago mula sa kanya. Sa paglalim ng gabi, hindi ako mapakali sa mga nangyari kanina. Una, hindi ko maintindihan ang dahilan ng asawa ko kung paano niya nagawang ipahayag sa pamilya niya na patay na ang kanyang ate, gayong nawawala lang pala. Hindi ko ito matanggap dahil simulat sa pool si Ate Mirna ang pinakamalapit sa kanya, sa kanyang pamilya. Kung mayroon mang mas may dahilan para maniwalang buhay pa si Ate Mirna, si Nestor dapat yun. Hindi ko maintindihan kung bakit para bang napakadali lang para sa kanya na sabihing patay na ang ate niya. Pero bukod sa tanong na yun, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko kanina. Tumitindi ang kabog ng dibdib ko tuwing naiisip ko ang napakalinaw na figura sa pintuan at kung tama ang hinala ko, base sa kulay, suot at anyo nito, hindi ako maaaring magkamali. Isa yung duwende. Masakit ang ulo ko sa dami ng tanong at takot na pumapasok sa isip ko ngayon. Parang baliw na rin ako sa pagdama ng bawat munting tunog sa paligid ko. Para mahimasmasan, dahan-dahan akong tumayo upang kumuha ng inuming tubig sa kusina sa ibaba. 2:00 na ng madaling araw nang pababa na ako sa huling 3 baitang ng hagdan. Natigilan ako nang may narinig akong boses mula sa salas. Kinabahan ako nang marinig ang malakas na boses ni Nestor. Kilalang kilala ko ito. Pero sino naman ang kausap niya sa ganitong oras ng gabi? Napahawak ako sa dibdib nang marinig ko ang isa pang boses na sumagot sa kanya. Dahil doon, marahan akong bumaba ng hagdan upang malaman kung sino ang kausap ng asawa ko. Pero bago pa man ako makasilip, halos mapatigil ang paghinga ko nang biglang lumitaw sa harapan ko si Nestor na parang isang kisap mata lang. Bakit ka pa bumaba ng kwarto? Iniwan mo si Efren na mag-isa sa taas? Sa gulat ko, napalunok muna ako bago nakasagot. Sinabi ko lang na iinom lamang ako ng tubig. Habang sinasabi ko yun, pasimple akong tumingin sa likuran niya upang makita kung may kausap ba siya o wala. Pero wala akong ibang nakita sa salas maliban sa ilang bote ng alak na nagkalat sa maliit na mesa roon. Mas ikinagulat ko nang bigla kong yakapin ni Nestor. Mahigpit na mahigpit ang yakap niya at walang sabi-sabi, niyakap ko rin siya pabalik. Hindi siya nagsasalita pero ramdam ko ang bigat ng kanyang yakap, na para bang may pinagdadaanan siyang matinding lungkot. Parang nagluluksa siya sa pagkawala ng kapatid niya at sa sandaling yun, muli na namang lumambot ang puso ko para sa asawa ko. Sir Jupiter, kahit ilang beses na akong nasaktan ni Nestor, kilala ko pa rin ang tunay niyang pagkatao. Ito ang huling bagay na kaya kong panghawakan sa mga sinumpaan namin sa altar. Ang samahan siya sa lahat ng pinagdadaanan niya, sa hirap at ginhawa. Doon, habang mahigpit kaming magkayakap, muli kong naramdaman ang pananabik na bumalik ang dating Nestor, ang Nestor na kilala ko noong una.
Pero kasabay ng pag-asang yun, hindi ko rin maiwasang makaramdam ng pangamba, lalo na't hindi ko maipaliwanag ang kakaibang presensya na tila nagbabantay sa bawat galaw namin dito sa bahay ni Ate Mirna. Nauwi ang lahat ng iyon sa isang gabi ng matamis na pagkakasundo, Sir Jupiter. Napansin ko ang kakaibang kilos ni Nestor. Parang siya'y hayok na hayok at punong-puno ng pananabik. Kung iisipin ko lang, para bang ibang tao ang kasama ko noong gabing yon. Pero isinantabi ko ang alinlangan sa aking isipan. Baka dala lamang ng matinding kalungkutan ng lahat ng iyon at sa wakas ay nagsisisi na siya sa mga nagawang pananakit sa akin. Muli hinayaan kong maniwala ang sarili kong magiging maayos na rin ng aming pamilya. Kinabukasan sa pagsikat ng araw, masaya akong bumangon at sinimula ng mga gawain sa bahay. Buong puso kong inihanda ang paboritong almusal ni Nestor at Efren. Sa tuwing nakikita kong magkasama silang masaya, nararamdaman ko ang pagkakaroon ng bagong pag-asa. Kahit na alam kong may takot pa rin akong nararamdaman sa loob. Habang hinihintay kong maluto ang sinaing, napagpasyahan kong maglakad-lakad sa hardin ni Ate Mirna upang diligan ng mga halaman. Sa totoo lang, napansin kong tila nagkalanta ang ilang halaman. Hindi katulad ng dati kung kailan napakaluntian at napakaganda ng mga bulaklak dito. Naalala ko tuloy ang sinasabi ng matatanda na nararamdaman ng mga halaman ang kalooban ng kanilang nag-aalaga. Kaya naman agad kong kinuha ang hose at binuksan ang gripo. Inisa-isa kong diligan ang bawat halaman sa hardin ni Ate Mirna. Naisip ko tuloy na nakakahiya kung hindi namin maaalagaan ang kanyang mga tanim habang wala siya. Habang dinidiligan ko ang mga halaman, nakarating ako sa isang sulok ng hardin kung saan tumubo ang kakaibang halaman na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Mataas ito at may mga dahong halos kulay itim, malapit na sa malalim na pula at madilim na lila. Kapansin-pansin ang kakaibang paglago ng mga dahon nito at hindi ko maiwasang maisip na baka artipisyal na halaman ito dahil sa sobrang kagandahan at kasaganahan ng dahon. Naaalala ko ang huling usapan namin ni Ate Mirna. Sinabi niyang gusto niya ng mga halamang may kulay berde at mga bulaklak lamang sa kanyang hardin. Nakaka-relax daw kasing tingnan ng ganoong klaseng tanawin. Napagtanto kong baka bago lang itong itinanim, lalo na't ang lupang kinatatamnan nito ay tila sariwang bungkal pa lamang. Sa aking pagdidilig, may ilang pirasong dahon ang nalaglag sa lupa. Sa gilid ng halaman, napansin kong may nakabaon sa lupa na tila puting bagay. Balak ko sanang lapitan at suriin ito, pero agad akong napaingtad nang maamoy ko ang singaw ng nasusunog na sinaing mula sa kusina. Dali-dali akong bumalik sa kusina para patayin ang kalan at iligtas ang sinaing. Pero sa pagpasok ko sa kusina, nagulat ako nang biglang lumitaw si Nestor sa likuran ko. Ang tingin niya sa akin ay matalim at puno ng galit na parang may mabigat akong kasalanang nagawa. Hindi ko maintindihan ang bigat ng kanyang mga tingin. Ang mga matang parabang nais akong saktan o patayin, mga tinging ngayon ko lang nakita sa kanya. Saan ka ba nanggaling? Ang aga-aga naglalagalag ka na naman dyan sa labas. Sunog na tuloy yung sinaing mo. Parang napahiya ako sa sarili ko sa mga sinabi niya. Biglang bumagsak ang balikat ko at naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Dumiretso ako sa kalan upang patayin ang sinaing. Pero ngayong umaga, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko siya pinansin kahit galit siya. Hindi ko siya kinausap o hinayaan na makialam sa pagod na nararamdaman ko. Habang hinahayaan ko siyang magsalita ng kung ano-ano, tila lumilinaw sa akin na nagkakamali ako sa pag-aakalang magiging maayos pa kami. Nagsisimula na namang magbalik ang dating asal niya na iniwan na namin noong nasa Maynila pa kami. Habang nakatitig ako sa sunog na sinaing, napagtanto kong hindi sapat ang pag-aasal lamang para maibalik ang dating pagkatao ng asawa ko. Good morning, Ma. Napatigil ako sa aking iniisip nang marinig ko ang boses ng anak ko.
Pagkakita ko sa kanya, pinilit kong ngumiti at buuing muli ang sarili para sa kanya. Ayokong madama niya ang bigat ng mga nangyari kanina, kaya't itinago ko ang pangamba sa likod ng isang pilit na ngiti. Tahimik lamang na dumaan ang agahan namin na tila ba bawat isa sa amin ay may sariling iniisip. Si Nestor simula ng sigawan ako ay nanatiling tahimik. Hindi ko na rin siya kinausap, lalo na't sa tuwing magtatama ang aming mga tingin, mahigpit ang kanyang noo na parabang may galit siyang kinikimkim. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi ko maintindihan ang kinikilos ni Nestor ngayong umaga. Hindi niya ugali na ipakita o iparinig kay Efren ng anumang pagtatalo o sigawan namin, lalo na ang pananakit. Pero sa harap ng hapagkainan, hindi niya inisip na naroon ang anak niya. Kalmado pa rin siyang nakatingin na parang wala lang ang mga pinaggagawa niya. Kitang-kita ko ang pagtataka at pag-aalala sa mga mata ni Efren. Naglilipat-lipat ang kanyang tingin mula sa akin patungo kay Nestor na tila nagtataka at naguguluhan. Pero parang walang pakialam si Nestor. Abala lang siyang tahimik na kumakain. Walang anumang reaksyon. Nang matapos ang almusal, agad ding umalis si Nestor nang walang paalam. Wala na akong nagawa kundi hayaang makaalis siya. Hindi ko na hinangad pang linawan ng mga bagay-bagay. Sa totoo lang, ayaw ko munang makita siya sa mga oras na ito. Sino ba naman kasi ang gugustuhin makasama ang isang taong pabago-bago ang ugali? Kahit ako, naguguluhan na sa kanya. Para makapagpahinga ng kaunti, pinaakyat ko si Efren sa itaas upang manood ng mga palabas sa kanyang laptop. Doon lamang malakas ang signal ng dala naming pocket wifi at hindi naman gumagana ang TV sa salas. Sa ganitong paraan, sana ay malibang muna siya at makalimutan ang mga nangyari kanina. Mas mabuti na ang ganito kaysa makita niyang nag-aalala ako. Kasalukuyan kong hinuhugasan ang mga plato nang makarinig ako ng katok sa main door. Pinunasan ko ang aking basapang mga kamay sa bestida ko at agad na binuksan ng pinto. Nagulat ako nang makita si Pablo na nakatayo doon. Sisi, buti naman at okay ka na. Agad akong niyakap ni Pablo at mahigpit na hinawakan sa magkabilang braso. Tila ba may kung anong hinahanap sa mukha at katawan ko. Nagsusuri siya gamit ang kanyang mga mata na parabang may nais siyang matiyak. Sigurado ka bang okay ka na? Bakit ka ba hinimatay kagabi? Diyos ko naman, Sisi, imbierna ako sa'yo, ha? Bago pa ako makasagot, napansin kong namumula ang kaliwa niyang mata at may malaking pasa sa paligid nito. Ang pamamaga ay halatang sariwa pa. Napatigil ako sa pagtataka at agad na inakay si Pablo papasok sa kusina. Mabilis ko siyang pinaupo sa mesa at kinuha ang first aid kit ni Ate Mirna sa medicine box. Binuksan ko ito at kumuha ng ointment upang ipahid sa namamagang bahagi ng kanyang mata. Aray naman, sis, huwag mo naman pisain masyado. Magana nga eh. Napangiwi siya habang dahan-dahan kong pinapahid ang gamot sa namamagang bahagi ng kanyang mata. Hindi ko maiwasang sermonan siya tungkol sa pakikipag-away kay Nestor, lalo pat alam niyang malaki at malakas ang aking asawa. Sa kanyang mga sinabi, bumalik ang aking pagkausyoso sa tunay na nangyari. Di ko maiwasang magtanong kaya't hinimok ko si Pablo na sabihin sa akin ang lahat ng detalye. Ibinunyag niya na 1 linggo bago kami lumipat dito na wala na si Ate Mirna. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Walang bakas ng kanyang pag-alis at ni isa sa mga kapitbahay ay walang nakakita sa kanyang pag-alis o pagbabalik. Ang kanyang pagkawala ay inireport na sa pulisya at pinagtulungan na ang buong bayan ng paghahanap. Subalit sa kabila ng pagsisikap ng lahat, wala silang anumang bakas o palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan. Hindi ko alam kung ano ang iisipin sa mga naririnig ko mula kay Pablo. Sobrang dami ng tanong na lumalabo ang lahat ng iniisip ko. Mangiyak-ngiyak pa si Pablo habang isinasalaysay ang mga pangyayari. Kitang-kita ang bigat ng kanyang nararamdaman pero iba siya kay Nestor. Punong-puno ng pag-asa ang mga mata niya na parang malakas ang paniniwalang makikita pa rin niya si Ate Mirna. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit at pagdaramdam.
dahil ito lang ang kaya kong gawin para kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob. Minsan, ang makinig lang ay sapat na upang maramdaman ng tao na hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdadaanan. Dahil may natira pa sa niluto kong almusal, agad ko siyang pinaghain at pinakain. Gaya ng inaasahan, sarap na sarap siya sa pagkain. Pero bago pa man siya makatapos, bigla siyang napatayo at nagulat ako sa tila pagkabigla sa kanyang mukha. Akala ko pa nga ay nasamid siya. Ang mga alaga ni ate! Kumunot ang noo ko sa kanyang sinabi, lalo na nang makita kong kumuha siya ng platito. Sinimot ang natitirang kanin at kumuha ng isa pang ulam. Pagkatapos ay agad siyang lumabas sa likod ng bahay kung saan ako nagdidilig ng mga halaman kanina. Sinundan ko siya at halos matalisod ako sa pagmamadali dahil sa kuryosidad. Nakita ko siyang nakaluhod sa lupa na parabang may kung anong mahalagang bagay siyang tinitingnan at pinaglalagyan ng pagkain. Agad kong tinanong kung ano ang ginagawa niya at bakit tila ba nag-aalok siya ng pagkain sa lupa. Kinawi ko ang kanyang balikat upang makita ang kanyang nilalagyan ng pagkain. Sa gilid ng bahay may isang maliit na bulaklak na tila artipisyal na hitsura. Sa ilalim nito ay may dilaw na araw na nakaturo pababa. Doon niya inilagay ang platito ng pagkain. Nakakatawa. Pero kabilin-bili na ni Ate Mirna na lagi ko raw bibigyan ng pagkain ng mga alaga niya kapag wala siya. Kaya ngayong wala siya, dapat lagi mo lalagyan ng pagkain ng parting ito ng bahay. Kahit ipinaliwanag na ni Pablo ang bilin ni Ate Mirna, hindi ko pa rin maiwasang magtaka. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa alaga ng kanyang ate. Nakatitig lang ako sa kanya. Nakakunot ang noo at bakas sa mukha ko ang pagkalito. Napansin niya ito kaya't agad siyang nagbigay ng paliwanag na hindi ko inaasahan. Duwende, Ate Marisa. Duwende ang alaga ng ate ko. Tignan mo ang garden niya. Ilang araw nang hindi napapakain ng mga alaga niya, kaya unti-unti na ring namamatay ang mga halaman. Parang wala lang kay Pablo ang mga sinabi niya, na parabang natural na lang ang pagkakaroon ng kakaibang nilalang sa paligid. Pero hindi ako halos makakilos sa aking kinatatayuan. Ang salitang duwende ay parang may mabigat na kahulugan, at habang iniisip ko yun, nanlamig ang buong katawan ko. Duwende? Duwende ang alaga ni Ate Mirna? Ibig sabihin, napansin ni Pablo ang bigla kong pagtigil kaya't muling nagsalita upang aliwin ako. Huwag ka mag-alala. Natakot rin ako nung una kong nalaman na may alaga siyang ibang nilalang. Di nga ako makapaniwala noon. Pero sabi ni ate mababait naman daw ang mga alaga niya, kaya walang dapat ikabahala. Nanatili akong tahimik sa sinabi niya. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanyang sinasabi, pero hindi ko makalimutan ang nakita ko kagabi. Kung totoo ngang mga duwende ang alaga ni Ate Mirna, isa lang ang sigurado ako. Ang pulang duwende na nasilayan ko kagabi ay hindi mukhang mabait. Ilang oras pa ang lumipas at nanatili si Pablo sa bahay. Sinubukan pa niyang puntahan si Efren sa kwarto, pero nang makita niyang himbing ang bata sa pagkakatulog ay hindi na niya ito inistorbo. Maya-maya pa nagpaalam na rin siyang aalis dahil ilang araw daw siyang mawawala. May tawag kasi mula sa kabilang bayan na may nakakita raw kay Ate Mirna roon. Naiwan kaming mag-ina sa bahay. Napakatahimik ng paligid. At kahit kakabog-kabog ang dibdib ko sa mga revelasyon ni Pablo tungkol sa mga duwende, pinilit kong isawalang bahala ang lahat. Bahagyang nakaramdam ako ng ginhawa sa pag-asang may balita na tungkol kay Ate Mirna at makakauwi na rin siya. Habang naglilinis ako ng bahay, napagpasyahan kong alisin na rin ang iniwang pagkain ni Pablo sa likod ng bahay. Pero pagkakita ko sa platito, nanlamig ako sa aking nakita. Sobrang linis nito na parang may nag-ubos ng laman at may mangilan-ngilang dahon na naiwan sa gitna. Napaisip ako baka asong gala lamang o pusang dumaan at kumain ng pagkain sa platito. Wala na akong nagawa kundi ibalik ito sa loob ng bahay, pero hindi pa man ako nakakalayo ay narinig kong tumatawag si Efren mula sa itaas. Ma! Agad akong napabalikwas nang marinig ko ang sigaw ng anak ko mula sa itaas. Mabilis akong umakyat ng hagdan at sa aking pagpasok sa kanyang kwarto, bumungad sa akin ang kalat na hindi ko inaasahan.
Nagkalat ang mga art materials ni Efren na dati niyang iniingatan at tapon-tapon ng mga tinta sa sahig na parang may kung anong nagwala sa kwarto niya. Napatigil ako sa gulat at agad kong tinanong siya habang umiiyak siya ng gusto. Ma, Pa, natatakot ako. May mali po talaga sa bahay ni tita. Ayoko na po rito. Niyakap ko siya ng mahigpit upang mapawi ang takot na bumabalot sa kanya. Alam ko, batid ko ang anak ko. Hindi siya umiiyak ng ganito dahil lamang sa mga art materials na nagkalat. Nasaktan siya at may kung anong nagpapasiklab sa kanyang takot. Pero sa aking pagkabigla, naramdaman kong may presensya sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko si Nestor na nakatayo sa pinto pero kakaiba ang kanyang itsura. Mukha siyang lugmok at pagod. Ang mga matay may makakapal na eyebags at tila nawalan ng sigla ang kanyang katawan. Pero imbis na aluin din ng kanyang anak, nagulat ako sa pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Naging malupit ang kanyang mga mata at bigla siyang sumugod kay Efren na parang may galit na hindi ko mawari. Agad ko siyang sinalubong at iniharang ang aking katawan sa anak ko pero isang malakas na sampal lang dumapo sa akin. Kakapakinig sa'yo ng anak natin yan. Baliw ka kasi masyado. Tignan mo, pati yung bata tinatakot mo na. Napasandal ako sa pader sa lakas ng sampal niya, hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Hindi niya kailanman pinagtaasan ng kamay si Efren at sa unang pagkakataon, naramdaman kong nasa panganib hindi lamang ako kundi pati ang anak ko. Sumiklab ang galit sa aking dibdib kaya't pinilit kong isigaw ang aking pagkamuhi. Pero bago pa man ako makapagsalita, mabilis siyang lumapit at sinakal ako ng mahigpit. Ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng hangin sa aking baga. Naririnig ko ang sigaw ni Efren sa gilid ko. Nagsusumamo sa kanyang ama na itigil ang ginagawa pero tila bingi si Nestor. Habang hinahaplit ako ng takot at bumabagal ang lahat sa paligid, isang maliit na boses ang narinig ko. Nilingon ko ang pinanggagalingan ng tinig at nakita ko ang pulang diwending nakapatong sa balikat ni Nestor. Ang duwende ay tumatawa, isang nakakakilabot at matinis na tawa na parang tuwang-tuwa sa nakikita nitong kaguluhan. Parang lumalabo na ang lahat at wala akong ibang magawa kundi ang titigan ng mukha ng aking asawa. Punong-puno siya ng putik, ang buong katawan ay marumi, maging ang kanyang mukha, at pulang-pula ang kanyang mga mata katulad ng diwendeng nakapatong sa kanya. Kitang-kita ko sa kanyang titig ang pagkamuhi, ang galit at ang tila kagustuhang patayin ako. Sa huling sandali bago tuluyang mawalan ng malay, nakita ko ang munting katawan ni Efren na humarang sa kanyang ama. Pero sa halip na huminto si Nestor, sinipa niya si Efren sa dibdib. Ang anak ko ay parang papel na tumilapon sa pader, bumagsak sa may aparador at nawalan ng malay. Halos wala ng lakas ang natira sa akin, pero sa natitirang hininga sinubukan kong isigaw ang pangalan ng anak ko. Hinawakan ko ang braso ni Nestor upang pigilan siya pero masyado siyang malakas. Nang masilayan ko ang isang vase na pandekorasyon sa may estante, naisip kong gamitin yon bilang sandata. Sa isang himala, ang vase ay tila lumipad papunta sa kamay ko na parang may kung anong puwersa ang nagdala nito sa akin. Hindi ko na pinatagal pa. Ginamit ko ang natitira kong lakas upang ipukpok ang mabigat na vase sa ulo ni Nestor. Sa wakas, binitiwan niya ako at bumagsak siya sa sahig. Nang makawala ako sa kanyang mga kamay, agad kong hininga ang hangin na parabang ngayon lang ako muling nakahinga. Pero mabilis akong bumaling kay Efren. Lumuluhang ginising ko siya pero hindi siya sumasagot. Wala akong nagawa kundi ang buhatin siya pababa ng hagdan kahit nanginginig ang buo kong katawan sa takot. Habang bumababa kami, napansin kong may mga maliit na nilalang na nagliliwanag sa paligid namin. Mga nilalang na parang naglalarawan ng kabutihan at pagkalinga. Hindi ko alam kung totoo ang nakikita ko o dulot lang ng sobrang takot at stress, pero hindi ko yun pinansin. Ang mahalaga ay makalabas kami ni Efren sa bahay na ito. Pagdating namin sa pinto, narinig kong muli ang nakakakilabot na sigaw ni Nestor mula sa itaas. Marisa, bumalik ka rito! Ang sigaw niyang yun ay puno ng puot at galit at may kasamang ibang boses na tila ba mula sa ibang nilalang. Nanginig ako sa takot pero hindi ako lumingon. Buong lakas kong binuksan ang pinto at inilabas ang anak ko mula sa bahay. Humingi ako ng tulong sa sino mang makarinig, pero sa probinsyang ito ang mga bahay ay magkakalayo.
Unti-unti akong nawalan ng pag-asa hanggang sa isang boses ang pumutol sa aking takot. Diyos ko, Marisa, anong nangyari sa inyo ng pamangkin ko? Nakita ko si Pablo na tila nagmamadali at puno ng pag-aalala sa kanyang mukha. Wala akong nasabi kundi ang pakiusap na ilayo kami mula kay Nestor. Agad niya kaming isinakay sa kanyang sasakyan at dinala sa ospital kung saan binigyan ng atensyon si Efren. Sa ospital, sinabi ng doktor na malubha ang natamo ni Efren sa kanyang ulo at kinakailangan siyang isailalim sa masusing pagsusuri. Ramdam ko ang lahat ng takot at galit ko kay Nestor ay umapaw. Dahil sa nangyari, kinailangan kong lakasan ang aking loob. Hinanap ko si Pablo upang makausap pero abala siya sa pakikipag-usap din sa mga pulis. Hinila ko siya palayo sa mga otoridad at sinimulang isiwalat ang lahat ng nakita ko sa bahay. Pero bago pa ako matapos, pinigil niya ako at sinabing kailangan naming umalis. Hayaan na muna natin ang pamangkin ko sa ospital. Mas ligtas siya roon sa ngayon. Kailangan din nating umalis nang hindi nakikita ng mga otoridad. Baka harangin pa tayo dahil tumakas ka sa kanila. Mabilis na pinaandar ni Pablo ang sasakyan at nagsimulang magmaneho. Ngayon ko lang siya nakita na ganito kaseryoso. Wala na ang dati niyang malamya at masayahing kilos. Ang buong focus niya ay sa daan. Hindi rin ako makapagsalita. Ang takot at gulantag ay naglaho sa aking damdamin at maging ako ay hindi pa rin makapaniwala sa sunod-sunod na nangyayari. Sa pagkakataong ito, hindi mga pulis ang makakatulong sa atin. May kilala akong albularyo sa Karatig Bayan. Kailangan nating humingi ng tulong sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala pero sa mga oras na yun wala akong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ng mga bagay na hindi ko dati pinaniniwalaan. Sa bilis ng pagmamaneho ni Pablo, mabilis naming narating ang maliit na baryo kung saan nakatira ang kanyang sinasabing albularyo. Pagtapat namin sa bakuran ng albularyo, napansin kong parabang nakahanda siya sa pagdating namin. Nakasindi ang mga ilaw sa labas at tila may inaabangan siya. Habang binabati ni Pablo ang albularyo, napansin kong may kakaibang liwanag sa gilid ng matanda. Isang maliit na duwendeng puti ang tahimik na nakatayo, tila nagliliwanag at nagpapahayag ng kapayapaan. Hindi ko maintindihan kung paano ko ito nakikita, pero pakiwari ko ay ako lamang ang nakakakita nito dahil tuloy-tuloy lang ang pag-uusap ni na Pablo at ng albularyo. Sa isip ko, nagtaka ako kung bakit tila may mga hindi maipaliwanag na pangyayaring unti-unti nang nagkakaroon ng kabuluhan sa aking harapan. Ang totoo, Sir Jupiter, simula noong araw na yon ay parabang nagbago na ang lahat sa pananaw ko sa realidad. Masyado nang malabo ang mga nangyari sa amin. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng sinasabi ni Pablo o kung totoo ang mga nakita ko. Pero may isang bagay na sigurado. Ang gabing yun ay tanda ng pagtatapos ng kasamaan ng pulang duwende na sumanib sa aking asawa. Isa lamang ang tiyak ko. Niligtas at ipinagtanggol kami ng mga puting duwendeng alaga ni Ate Mirna sa bahay niya. Hindi naging detalyado si Pablo tungkol sa nangyari noong gabi ng pagpapalayas sa masamang duwende. Ang tanging sinabi niya ay kinailangang gamitin ng albularyo ang buong lakas ng kanyang kaalaman upang palayasin ang nilalang na sumanib kay Nestor. Nakakalungkot mang sabihin pero idinamay ng masamang duwende si Ate Mirna sa kanyang mga kalupitan. Opo, Sir Jupiter. Patay na nga si Ate Mirna at ang halamang matinik na nakita ko noon, doon siya inilibing ng asawa ko sa ilalim ng impluwensya ng pulang duwende. Ngayon, nilipat na sa bilibid sa Muntinlupa ang asawa ko. Hindi niya itinanggi ang kanyang mga kasalanan at ang ginawa niyang krimen sa kanyang kapatid. Mula nang siya ay makulong, hindi na rin siya muling nagpakita sa amin ng aking anak. Naisip kong hindi na rin makabubuti kung kami pa'y magkikita. Sa kabila ng lahat, hindi na rin ako naghanap pa ng bagong tirahan para sa amin ni Efren. Bilang pasasalamat sa mga alaga ni Ate Mirna na nagligtas sa amin, napagdesisyonan kong manatili sa bahay upang araw-araw na maalagaan ang hardin. Ngayon, araw-araw akong naghahanda ng iba't ibang pagkain at hindi nawawala ang maliit na bahagi ng mga ito para sa mga hindi nakikita.
Iniiwan ko ito sa parehong lugar kung saan iniwan ni Pablo ang platito noon bilang pagpapakita ng paggalang sa mga alaga ni Ate Mirna, ang mga diwende. Tumigil na silang magpakita sa amin pero minsan napapansin ko ang kanilang presensya, lalo na sa paglalaro ng aking anak. Parang nagbibiro lang sila dahil madalas nilang itago ang mga art materials ni Efren pero kapag hindi na namin hinahanap, kusa rin itong lumilitaw. Nasanay na kami ni Efren sa kanilang mga biruan. Ang dati kong takot sa mga hindi nakikita ay napalitan ng paggalang at pasasalamat. Sa kabila ng mga naranasan namin, natutunan kong may mga nilalang na handang magbigay ng kalinga at tulong sa oras ng pangangailangan, kahit hindi mo sila nakikita o nauunawaan. Sa simpleng pamumuhay namin ngayon, ramdam ko ang tahimik na presensya ng mga alaga ni Ate Mirna at higit sa lahat, ang panibagong pag-asa para sa isang bagong simula sa aming mag-ina. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi ko alam kung dapat ko bang ikalungkot ang pagkawala ng asawa ko sa tabi ko. Sa kabila ng aming naging pagsasama, ang mga alaala ng pananakit at takot ang siyang nangibabaw ngayon. At natutunan kong iba rin pala ang pakiramdam kapag wala ka ng iniiwasan na mabibigat na kamay o mga panggigipit sa araw-araw. Ngayon, simple pero masagana ang buhay namin ng anak ko. Walang matinding kasaganahan ngunit puno ng pagmamahalan at katahimikan na dati ay hindi ko akalaing posible. Dito ko natutunan at napagtanto na hindi pala laging kailangan ang isang ama para mabuo ang kaligayahan ng isang pamilya. Ang kasiyahan ng anak ko ngayon ang ngiti niya sa bawat araw na malaya kaming namumuhay ng walang takot. Ito ang hindi ko ipagpapalit sa kahit ano paman. At ito naman ngayon ang shoutout portion. Shoutout kay Marlo Coilan, Gladys San Ramon, Poch, shoutout kay Yoshihiro, Lensky Blanco, Sweet Rose, Ira Bicas, shoutout kay Lone Wolf, Doreen Marie Katipunan, at Lera Oliverio. Special shoutout naman kay Cynthia Camacho na gustong i-shoutout ang mga kasama niyang mananahi na sila Ate Salve, Ate Merlin at Malu. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa amin. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod, kayo naman ang aming babatiin. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Bangungot. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Normie. Taga-Bicol po ang angkan namin sa side po ng nanay ko. Pero dito na po kami sa Pampanga nakatira dahil taga rito ang tatay ko. Ito pong kwento ko ay nangyari noong bata pa ako. Sa amin po sa Bicol ay may kasabihan na talagang pinaniniwalaan doon, lalo na ng mga matatanda. Ang sabi kasi nila, di bali ng maniwala, wala namang mawawala, kaysa raw hindi paniwalaan, tapos magiging dahilan ng sakuna at kamalasan. Ang kasabihan ng matatanda sa amin ay bawal daw ang matulog sa isang bahay kapag umabot na sa 13 ang bilang ng mga tao. Kapag raw ganoon, kailangang ang isang miyembro ay sa kapitbahay na patulugin para maiwasan ang maaring mangyaring masama. Pwede rin naman daw na magpatulog ng isang tao para lumagpas sa bilang na 13. Naniniwala po ba kayo na malas talaga ang number 13? Noong una hindi raw naniniwala ang tatay ko dahil hindi naman niya kinalakihan ang pamahiin yun.
Pero nung umuwi raw po kami sa Bicol para doon ganapin ang kaarawan ng kapatid kong kambal na lalaki para isabay sa reunion ng pamilya namin sa side ng nanay ko, may pangyayaring nagpabago sa paniniwala ni tatay. October 1989, nangyari ang hindi malilimutang pangyayari sa buhay namin noong nagdiwang ng kaarawan ang mga kapatid ko. Umuwi kaming pamilya noon at gulat na gulat ang lolo at lola ko. Napagalitan pa nila ang nanay ko dahil bumiyahe raw kami ng alanganin. Dapat daw ay hindi na lang kami umuwi o kaya ay kahit pinatapos daw ang araw ng kaarawan ng aking kapatid. Pwede naman daw kasing ipagdiwang kahit lagpas na sa petsa. Kinatakutan kasi nila ang pamahiin na malas ang number 13. Mag-13 years old na po kasi ang kambal kong kapatid na natapat pang Friday the 13th ang araw na yun. Napakarami raw numerong 13, sabi pa ng lola ko. At para nga maiwasan ang kinatatakutan nilang pamahiin, pumayag na rin ang magulang namin na 14 ipagdiwang ang birthday ng kapatid kong kambal, kasabay ng reunion ng pamilya namin. Dahil probinsya, uso sa amin ang tulong-tulong sa gawain. Halos lahat ng kamag-anak ay nandoon na sa bahay ng lola at lolo namin para tumulong. Pati mga bata na kagaya namin ay tumutulong din sa paghihiwa ng mga rekado. Sa likod bahay ay may malawak na bakuran at doon kami nagsisipaggawa. Masaya dahil puno ng tawanan at biruan. Nagsimula na akong magbalat ng sibuyas nang mapansin kong may dumaan sa pintuan. Ang pintuan na yun ay nagsisilbing pasukan at labasan papunta sa likod bahay. Madadaanan din ang kusina kapag lalabas ng bahay. Katabi ng pintuan ang malaking bintana. Nakabukas ang pansara ng bintana. Tinutukuran lang ng kahoy ang pangsara para mabuksan ang bintana. Sa itsura at hulma ng katawan ng dumaan ay parang ang pinsan kong si Queen, kaya tinawag ko siya at sinenyasan na tumabi sa akin. Nagbabalat kasi ako noon ng sibuyas at maluha-luha na rin ako. Kapag bata pa kasi, ang madalas na inuutos ay ang pagbabalat ng bawang at sibuyas. Pagkatawag ko sa kanya, ay ibinaling ko na uli ang atensyon ko sa aking ginagawa. Ilang minuto na ang nakalipas. Nagtaka ako kung bakit wala pa si Queen. Ang lapit lang naman ng nilakad niya. Tiningnan ko uli siya at nagulat ako nang bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na lang pinansin dahil iniisip kong baka guni-guni ko lang yun o kaya ay hindi tumuloy si Queen. Pwedeng bumalik uli sa loob ng bahay. Kaya pinakalma ko ang sarili at nagpatuloy sa pagbabalat ng sibuyas. Ilang minuto pa ang nakaraan nang makarinig ako ng mga paang bumababa sa hagdan at mga ingay na nagkukulitan. Medyo matagal akong naghihintay kung sino ang lalabas ng bahay pero wala namang mga taong bumaba sa hagdan. Naririnig ko pa rin ang yabag nila at mga tawanan pero parang napakalayo o napakahaba ng hagdan na binababaan nila kasi ang tagal nilang dumating. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko sila. Papalapit pa lang ako sa hagdan ay wala na akong naririnig na ingay. Hanggang sa pagsilip ko, wala ngang tao sa hagdanan. Sobrang nagtataka ako noon pero ayokong sabihin sa mga matatanda dahil baka mapagalitan ako. Hinayaan ko na lang ulit ang nangyari. Tahimik akong bumalik sa pwesto ko at pinagpatuloy ang pagbabalat
ng sibuyas. Maya-maya nagbabaan na ang mga pinsan ko. Nilapitan nila ako at tinanong kung bakit daw ako katok ng katok sa pinto. Tawag daw ako ng tawag sa kanila, pero kapag sumasagot daw sila, hindi na ako umimik. Hanggang sa si Queen na raw ang nagbukas ng pinto. Nainis daw sila kasi pinaglololoko ko raw sila. Pagbukas daw nila ng pinto, wala naman daw ako sa labas. Nagkatinginan ang mga kamag-anak naming kasama ko sa likod bahay. Sinabihan nila ako na bakit ako nagbibiro ng ganun. Pero sabi ko hindi ko yun ginawa. Kaso lang nakita nila akong umalis nga ng pwesto ko. Kaya naniwala silang ginawa ko yun. Iginiit kong hindi ako umakyat sa itaas. Umalis lang ako ng pwesto dahil sumilip ako sa hagdan nang marinig kong ang iingay nilang bumababa. Nagtaka rin sila sa sinabi ko dahil hindi naman daw sila bumababa ng hagdan. Hindi pa raw sila lumalabas ng kwarto. Sinaway na lang kami ng mga kamag-anak namin. Pinatulong na kaming lahat sa gawain kaya natahimik na kami. Hindi na lang ako umimik kahit ang weird ng mga nangyari noon. Bago maggabi, pagkatapos naming maghapunan, tinawag kaming lahat ng lola ko. Maaga kaming kumakain ng hapunan noon dahil maaga rin kaming nagsisitulog. Nung naglapitan kaming lahat, binilang niya kami. Nagtataka ako kung bakit kami binibilang. Dahil bata pa nga ako noon, akala ko ay may iaabot na pagkain sa aming lahat. Pero narinig kong bumulong ang tatay ko kay nanay. Tinanong niya kung bakit nga nagbibilang ang lola ko. Ang sabi ni nanay, ganoon daw talaga kapag nag-uuwian ang lahat. Kailangan kasing hindi 13 ang bilang ng matutulog sa bahay. Malas daw yun. Nagbiro pa ang isa kong tiyuhin pagkatapos magbilang ng lola ko. Tinanong niya kung ilan lahat ang bilang ni lola. Baka raw hindi tumugma sa bilang niya. Tapos nagtawanan kaming lahat. Ang sabi ni lola, ayos naman daw kasi 14 kaming lahat. Yung tiyuhin kong palabiro, binilang niya kaming lahat para lokohin ang lola. Pero pagkatapos niyang magbilang, namutla ang mukha niya at bigla siyang nagseryoso. Tinanong niya ulit ang lola ko kung tama ba ang bilang nitong 14. Kasi sa bilang niya ay 13 daw kaming lahat. Sino daw yung nabilang ng lola ko na pang-14? Akala namin ay nagloloko pa ang tiyuhin ko, kaya nagtatawanan na lang kami. Pero dahil hindi na sila mapalagay, inutusan ng lola ko ang aking nanay na siya naman ang magbilang. At gaya ng tiyuhin ko, 13 rin ang bilang niya. Nagkanya-kanya na kami ng bilang at lahat kami ay 13 nga ang bilang. Sobrang nagtataka ang lola ko dahil sa bilang niya ay 14 kaming lahat kahit na inulit-ulit pa niya. Kaya tinanong nila si lola kung sino ba yung nakikita niyang hindi dapat kasama. Tiningnan kaming isa-isa ni lola tapos nagkamot na lang siya ng ulo kasi hindi rin niya malaman. Basta 14 ang pagkakabilang niya nung una. Pero nung inulit niya, naniwala na siyang 13 nga kaming lahat. Nang matapos na ang bilangan, doon na kami pinagsabihan ni Lola Nena tungkol sa pamahiin. Na bawal nga raw matulog sa isang bahay kapag ganoon ang bilang. Kaya sinabihan niya ang isang tiyuhin ko na doon sa kapatid ko ng lola ko makitulog ng gabing yun. Pero ang lolo ko na ang nagpresenta. Minsan lang daw kaming lahat umuwi na kumpleto
kaya hindi raw pwede na maghiwa-hiwalay. Kaya siya na lang daw ang makikitulog sa kabilang bahay. Sa itaas ng bahay ay may 3 malalaking kwarto. Dahil minsan lang kami magsasama-samang magpipinsan, natulog kaming lahat sa isang kwarto. Nagkwekwentuhan kami dahil hindi pa makatulog. Laging laman ng biruan namin ay ang kapatid kong kambal na magdidiwang ng kaarawan. Pinagluloko namin sila. Tinanong namin kung may nararamdaman na ba silang kakaiba. Kasi nga kakaiba ang birthday nila at pinaniniwalaan ng karamihan na malas ang number 13. Sa ingay namin ilang beses kaming nasaway dahil umaabot daw sa kabilang kwarto ang tawanan namin. Hanggang sa pinasok na kami ng tiyahin ko at pinatayan kami ng ilaw para makatulog na. Gasera pa ang ilaw noon. Kaya kapag pinatay na, talagang matutulog na lang dahil hindi naman namin mabubuksan. Hindi kami binigyan ng posporo dahil baka paglaruan daw namin. Nang dumilim, kanya-kanya na kaming talukbong ng kumot. Nagsisiksikan kami kasi nagkakatakutan. Hanggang sa isa-isa na rin kaming nakatulog. Mahimbing na ang tulog ko nang bigla na lang may isang sumigaw. Tapos umiyak siya ng umiyak. Dali-daling may pumasok sa kwarto namin. May dala siyang flashlight at isa-isa kaming tinutukan. Lahat kami ay nagising. Nalaman namin na ang sumigaw ay ang pinsan kong babae na si Alaysa. Ang sabi niya nagising daw siya dahil biglang may humatak sa kumot niya. Tapos may nakita daw siyang nakatayo sa gilid ng kwarto. Kinuha siya ng magulang niya at doon na lang pinatulog sa kabilang kwarto. Habang kami ay sinabihan na magsitulog na uli. Si Alaysa raw ay nanaginip lang. Sinabihan ko naman ang pinsan kong si Queen na samahan akong pumunta ng banyo. Natatakot kasi akong mag-isa. Malaki rin kasi ang bahay ng lola ko. Tapos ang banyo ay nasa ibaba pa. Pumayag naman si Queen. Kinuha niya yung flashlight sa loob ng cabinet. Habang bababa kami sa hagdan, nakikiramdam kami. Nakakatakot kasi ang tunog ng hagdan kapag tinatapakan. Kahoy kasi ang hagdan, pati ang sahig. Kaya iba ang ingay kapag naglalakad. Medyo lumakas ang loob namin nang makarinig kami ng mga tawanan sa may sala. Nakilala namin ang boses nila. Yung ilang pinsan din namin na lalaki. Pagtapat namin sa kanila, tinanong kami kung saan pupunta. Pagkasagot namin, sila naman ang tinatanong namin kung bakit sila nasa sala. Hindi raw sila makatulog kaya nagkwentuhan na lang sila sa sala. Tiningnan ko pa silang isa-isa. 4 silang nandoon pero yung isa medyo malayo sa kanila at sobrang seryoso. Hindi ko naman kasi kilala lahat ng pinsan ko dahil madalang kaming umuwi ng Bicol. Si Queen lang ang naging malapit sa akin dahil pareho kaming nasa Pampanga. Nang nasa tapat na kami ng banyo, tinanong ko si Queen kung sino yung seryosong nakaupo sa isang upuan. Nagtaka si Queen sa akin. Tinanong niya ako kung sino ang sinasabi ko kasi wala naman daw nakahiwalay ng upuan sa mga pinsan namin. Nasa mahabang sofa daw yung 3. Doon naman ako nagtaka nang sinabi niyang 3 lang sila kasi 4 yung nakita ko. Dahil doon kinilabutan na kami. Umihi ako na nakabukas ng bahagya ang pintuan para lang masiguro kung hindi ako iiwan ni Queen. Pagkatapos ay dali-dali kaming bumalik sa itaas. Tumakbo kaming pabalik at hindi na namin tiningnan yung mga pinsan naming nasa sala. Kahit panay ang tawag sa amin.
Noong kinaumagahan, nagising ako dahil narinig ko ang boses ni Lola. Galit na galit siya. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Nakinig ako sa kanila. Nag-iisip kasi ako kung bakit galit na galit si Lola. Nalaman kong may nakitulog palang ibang tao sa bahay. Yung mga pinsan namin na nagkwentuhan sa sala. Kasama pala nila yung isang naging kaibigan nila na kapitbahay. Dahil sa kwentuhan nila, hindi na nakauwi ng bahay at doon na nakatulog sa amin. Panay na lang ang saway ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa lola ko kasi nga sobrang nag-aalala siya doon sa pamahiin na pinaniniwalaan niya. Masaya namang naidaos ang reunion at kaarawan ng kambal kong kapatid. Nang natapos yun, doon palang napanatag ang lola ko. Nagpasalamat siya kasi wala raw nangyaring hindi maganda. Matapos ang ilang araw, nagkayayaan pa ang mga kapatid ng nanay ko na pumunta sa dagat. May malapit kasing dagat sa lugar. Tuwang-tuwa kaming magpipinsan kasi minsan lang talaga kaming makapunta sa dagat. Doon na nangyari ang muntik ng ikapahamak ng isang pinsan namin na si Butchoy. 7 taong gulang lang siya noon. Akala ng nanay niya na si Tia Melda ay kasama ng panganay niyang anak si Butchoy dahil ibinilin niya na huwag itong iiwanan. Pero sabi naman ni Kuya Ruel, bumalik daw si Butchoy. Sinundan pa nga raw niya ng tingin nang bumalik sa pwesto namin. Nalaman na lang namin na nawawala si Butchoy nung lahat kami ay tinawag para kumain. Kanya-kanya na silang hanap. Sinabihan kami na huwag nang aalis sa pwesto dahil baka may maligaw pa. Kaya kaming magpipinsan, nasa pwesto na lang at nagsikain. Maya-maya ay bumalik na sila. Mga nagmamadali sila, natataranta, buhat-buhat si Butchoy ng papa niya. Wala itong malay. Natagpuan daw nilang natutulog sa buhangin at pilit nilang ginigising. Iyak na nang iyak ang mama ni Butchoy. Wala namang bakas na may masamang nangyari kay Butchoy noon kasi ang itsura niya ay natutulog lang talaga. Humihinga naman daw, ayaw lang talagang magising. Nang dinasalan na siya ng lola ko, doon unti-unting nagkamalay ang pinsan ko. Nakangiti pa siya nang magising. Bigla siyang nagkwento na ang ganda raw doon sa pinuntahan niya. May kasama raw siyang bata. Naglaro daw sila doon. Tuwang-tuwa raw sa kanya yung bata at gusto na raw siyang isama. May itinuturo daw sa kanya na napakagandang bahay. Pero narinig daw niyang tinatawag siya ng mama at papa niya. Doon na siya nagising. Tapos nagtanong pa siya kung panaginip lang ba yun. Tinanong namin siya kung ano ang itsura ng batang nakalaro niya at kung ano ang pangalan. Pero hindi raw sinabi ang pangalan. Hindi rin naman niya masabi ang itsura kasi hindi pa siya marunong maglarawan noon dahil bata pa si Butchoy. Dahil sa nangyari, hindi na rin kami nagtagal sa dagat. Umuwi na rin kami. Natakot na sila na baka may masama na namang mangyari. Ang dami rin kasi naming mga bata noon kaya medyo nahirapan silang magbantay kapag latay sabay-sabay na lumalangoy sa dagat. Nung sumunod na araw, napagtripan namin na tingnan yung mga libro sa kwarto ng lolo at lola namin. Doon kasi nakatago yung libro na ayaw nilang ipagdalaw sa amin dahil masisira daw. Dahil nga makukulit kami noon, kung ano ang binabawal sa amin, yun naman ang ginagawa namin. Doon kami nang gulo sa kwarto nila.
Pinagtitingnan pa namin ang photo album ni na Lola. Nagtatanungan kami kung sino-sino yung mga nasa pictures na hindi namin kilala. Hinahanapan namin ang kamukha para lang makilala namin. Hanggang sa makita ko ang isang picture. Kamukha siya ng isang lalaking seryoso na nakita ko sa sala nung gabing umihi ako kasama si Queen. Sinabi ko sa kanila na yun ang nakita kong lalaki. Ganun-ganun ang itsura niya pero hindi naman nakita ng mga pinsan ko. Hindi namin siya kasama sa bahay ni na Lola. Doon ko rin napansin na hindi ko nga siya nakikita madalas. Tapos nagsalita na rin si Eliza. Siya rin daw yung nakita niyang nakatayo sa kwarto nung gabing nagising siya. Tinawag namin si Butchoy at tinanong siya kung yun din ba ang nakita niya nung nawalan siya ng malay. At sinabi nga niyang ganun daw ang itsura nung lalaking nakipaglaro sa kanya. Dahil sa pagtataka namin, dinala namin yung larawan kay Lola at tinanong namin kung sino yung lalaki. Doon na kami nagkwento sa mga kakaiba naming karanasan. Nung una, napagalitan pa kami ni Lola kasi pinakialaman ang kanyang gamit. Pero nagkwento rin siya. Nicolas daw ang pangalan niya. Siya ang ika-4 na anak ni Lolo. Kapatid ng nanay ko at sinundan niya. 10 taong gulang daw yun nang namatay dahil nalunod sa dagat. Doon naalala ng lola ko na araw din pala ng kamatayan ni Tito Nicolas ko nung araw na yun. Sabi nila sumama sa aming reunion kaya raw nagpaparamdam at nagpapakita sa amin. Hindi rin alam ng nanay ko ang tungkol sa kapatid niyang yun dahil hindi na raw sinabi ng lola at lolo ko na may kapatid pala silang namatay. Isang araw bago kami mag-uwian, nagsagawa sila ng padasal para kay Tito Nicolas. Nagpunta uli kami sa dagat para mag-alay sa kanya. Umiyak pa ang lola ko noon kasi sabi niya sa tagal na raw noon aminado siyang nakalimutan na niya si Tito. Kaya daw siguro nagpakita para maalala siya. Doon din namin napansin na may hawig pala si Butchoy kay Tito Nicolas, kaya siguro nakipaglaro siya. Kinausap din ni Lola si Tito na huwag nang magpapakita kay Butchoy. Naisip kasi nila noon na baka sinusundo niya si Butchoy. Mula noon sa tuwing pumupunta kami sa reunion, hindi maiwasang tanungin si Butchoy kung nagpapakita pa ba sa kanya si Tito Nicolas. Pero ang sabi naman niya, hindi na raw. Hindi na rin niya napanaginipan. Hanggang ngayon po iniisip ko kung ang mga nangyari ba na yun ay may kinalaman sa pamahiin nila o sadyang nagkataon lang ang lahat. Pero kami po talagang pamilya, hindi ako naniniwala na malas ang number 13. Sa katunayan po, ang nobyo ko na asawa ko na ngayon ay sinagot ko ng May 13 at hindi naman kami minalas. Ibinagpapasalamat pa rin namin sa Diyos ang lahat ng biyayang natatanggap namin. Maayos naman kaming lumaki at hindi na rin naulit ang kababalagang iyon kapag pumupunta kami sa reunion. Marami pong salamat sa pagtanggap at pagbasa ng liham ko at more power po sa Sitio Bangungot. God bless po. At eto naman ulit ang paborito niyong shoutout portion. Shoutout kay Jane Cruz, Mayumi Makisig, Jennifer Cabasa, Slow Burn Company, Mary Ann Calma, Hi kay It's Jove, Royal Family, Aflo Tildes ng Riyadh, KSA,
Bobby Ongsueco at Rica Avelino. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagandang comment mula kay Mayumi Makisig at kay Mary991. Sabi ni Mayumi, magandang gabi mga ka-SB. Thank you so much. Napakagaganda po ng mga kwento at pagkakanarate. Keep up the good job. God bless you more. Sabi naman ni Mary, nakakawala ng pagod habang may trabaho ako mula dito sa Macau. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod po, huwag kakaligtaan. Huwag niyong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ako po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.